Magandang araw! Kumusta mga bata? Nandito na namang muli ang inyong online teacher, si Teacher Rona, upang samahan kayong mag-aral at matuto sa isa na namang panibagong aralin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating aralin ay pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Ito ang aralin sa ikatlong linggo ng ating ikatlong markahan. Pagkatapos ng aralin ito, tayo ay inaasahang makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain at karapatang makapag-aral. Sa nakaraang aralin, natutuhan ninyo ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung napapahalagahan niyo ba ang mga karapatang inyong tinatamasa. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga pangangailangan ng tao na dapat makamit upang makapamuhay ng maayos. At ang mga karapatang ito ay may kalakip na tungkulin. Pagmasdan natin ang mga larawang ito. Tinatamasa kaya nila ang kanilang karapatan? Unahin na natin ang unang dalawang larawan. Ano ang ginagawa ng mga batang ito? Tama, sila ay kumakain. Sabi ng batang babae, pampahaba ng buhay. Sabi naman ng batang lalaki, kailangan kong kumain para ako ay lumakas. Ano kayang karapatan ang tinatamasa ng dalawang batang ito? Tama, karapatan ng mga batang katulad ninyo ang mabigyan ng sapat at wastong pagkain. Karapatan ng mga batang makakain ng mga masusustansyang pagkain. Ang karapatang ito ay nararapat lamang na ibigay sa mga batang katulad ninyo upang kayo ay lumaking, malakas at malusog. At bilang binigyan kayo ng karapatang ito, tungkulin naman ng mga batang katulad ninyo na kumain ng wasto. Yun ang kaakibat na tungkulin sa karapatang ibinibigay sa inyo na makakain ng masustansyang pagkain. Kayo ba ay kumakain ng masusustansyang pagkain? Tingnan naman natin ang mga larawang ito. Ano kayang karapatan ang tinatamasa ng dalawang batang ito? Ano ba ang kanilang ginagawa? Tama, sila ay nag-aaral. Kaya ang karapatang ito ay karapatang makapag-aral. Isa sa mga karapatan na dapat ibigay sa mga batang katulad ninyo ay ang karapatang makapag-aral. Nararapat na ibigay sa inyo ang karapatang ito upang kayo ay matutong magbasa, magsulat at magbilang. At kaakibat ng karapatang ito ay mayroon kayong tungkulin na dapat gampanan. At ano ang tungkulin ito? Tungkulin ninyong mag-aral ng mabuti. Kung kayo ay nag-aaral ng mabuti, ibig sabihin ginampanan ninyo ng maayos ang kaakibat na tungkulin ng karapatang ibinigay sa inyo. Kayo ay mapalad sapagkat kayo ay nakakapag-aral at nakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa ninyo ngayon. Ngunit, ang mga karapatang ito ay dapat buring pinapahalagahan. Kung kayo ay kumain ng wasto at masustansyang pagkain at nag-aaral kayong mabuti, ibig sabihin ang mga karapatang ito na ibinigay sa inyo ay iyong pinapahalagahan. At ngayon, ihanda nyo na ang lapis at papel
at sabay-sabay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa na nasa pahina 17 ng inyong module. Ang gagawin ay kulayan ng pula ang bituin kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Kulayan naman ang berde kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Yak! Sabi ko na nga, ayaw ko ng pagkain may malunggay. Nagpapakita kaya ito ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa? Ano ang ikukulay natin sa bituin? Kung ang kinulay ninyo ay kulay berde, tama ang inyong sagot. Ito ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa. Ang malunggay ay masustansya, kaya nararapat lamang na ito ay kainin. Pangalawa, ang paborito ko pong pagkain ay mga prutas, lalo na po ang saging at bayabas. Yan, ano kayang tungkulin ang ginampanan ng batang ito bilang pagpapahalaga sa kanyang karapatang tinatamasa? Okay, ano ang dapat nating ikulay? Ang tamang sagot ay kulay pula. Nagpapakita ito ng pagpapahalaga sa karapatang makakain ng masustansyang pagkain. Okay, pangatlo. Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-TikTok. Nagpapakita kaya ito ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa? Ang tamang sagot ay kulay berde. Hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa na makapag-aral. Pang-apat. Kuya at ate, maaari po ba ninyo akong matulungan sa aking performance task bukas? Ano kaya ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay pula. Ito ay nagpapakita na pagpapahalaga ng kanyang pag-aaral dahil siya ay humihingi ng tulong sa kanyang kuya at ate para magawa niya ng maayos ang performance task na ibinigay sa kanya ng kanilang guro. Okay, pang-5. Ako po ay malusog na tatay, kaya hindi ko na po kailangang kumain ng gulay. Nagpapakita kaya ito ng pagpapahalaga sa karapatang makakain ng masustansyang pagkain? Ang tamang sagot ay tama, kulay berde. Hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa. Kahit ikaw ay malusog na, ang pagkain ng gulay ay hindi dapat itigil. Dahil araw-araw kailangan natin ng masusustansyang pagkain. Okay, ulitin natin mga bata. Karapatan ninyo bilang bata ang bigyan ng masustansyang pagkain. Karapatan nyo rin ang makapag-aral. Ngunit ang mga karapatang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ang mga ito. Paano nyo ba mapapahalagahan ang mga karapatang inyong tinatamasa? Basahin at unawain natin ang kwentong ito. Tingnan natin kung paano pinapahalagahan ni Ana at Rod ang mga karapatang kanilang tinatamasa. Handa na ba kayong makinig? Okay, maaari niyo akong sabayan sa pagbabasa mga bata. Ako si Ana. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay kumakain ng masustansyang pagkain.
Ako ay kumakain ng gulay at prutas. Umiinom ako ng gatas araw-araw at ng maraming tubig. Iniiwasan ko ang pagkain ng mga chichirya. Iniiwasan ko rin ang pag-inom ng soft drinks. Kaya ako ay healthy at masaya. Ayan. Sa kwentong ito, paano pinahalagahan ni Ana ang karapatang tinatamasa niya? Ano nga ulit ang karapatang kanyang tinatamasa? Tama, ang karapatang kanyang tinatamasa ay ang makakain ng sapat at masustansyang pagkain. So, paano niya ito pinapahalagahan? Ayan, kumakain siya ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas at umiinom din siya ng gatas araw-araw at maraming tubig. Isa sa kanyang ginawa bilang pagpapahalaga sa karapatang ibinigay sa kanya ay ang pag-iwas sa mga chichirya, soft drinks. Kaya naman daw siya ay healthy at masaya. Ginagawa niyo din ba ang ginawa ni Ana? Kung inyo itong ginawa, ibig sabihin, ginampanan ninyo ang tungkulin na ibinigay sa inyo sa karapatang inyong tinatamasa. At ngayon naman, alamin naman natin kung ano ang karapatang tinatamasa ni Rod at kung paano niya ito pinapahalagahan. Okay, sabayan ninyo ako magbasa mga bata. Ako naman si Rod. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Lagi akong nagbabasa. Iniiwasan kong maglaro ng computer games tuwing ako ay may klase. Kaya ako ay masaya at ang aking pamilya. So ano ang karapatang tinatamasa ni Rod? Tama, karapatang makapag-aral. Okay, paano niya ito pinapahalagahan? Siya ay nag-aral ng mabuti. Ano pa? Siya ay laging nagbabasa. At umiiwas sa paglalaro ng computer games, lalo na kapag siya ay may klase. So, sa kanyang ginawa, siya ay masaya. Hindi lang siya ang masaya, pati ang kanyang pamilya. Kayo ba ay nag-aaral ng mabuti? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2 na makikita sa pahina 19 ng iyong module, sagutin o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong at gabay ng kasapi ng pamilya. Okay mga bata, kakailanganin ninyo ang tulong at gabay ng inyong mga kasama sa bahay. Okay, narito ang bilin o tagubilin sa gabay. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagutang papel. Basahin at itala ang naging sagot ng mag-aaral sa mga sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng check kung wasto o hindi wasto ang naging sagot sa mga sitwasyon. Okay, so ito yung kukopyahin ng inyong mga magulang o kung sino mang nagtuturo sa inyong mga bata. Okay, ang gagawin ay, ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Okay, kayo mga bata ay tatanungin ng inyong mga nanay, tatay, o kung sino mang nagtuturo sa inyo sa bahay. Ang nilulutong ulam ng iyong nanay at gulay na munggo na may malunggay. So ano dapat ang isasagot mo kapag ganito ang sitwasyon? Ang nilulutong ulam ng iyong nanay ay gulay na munggo na may malunggay. So ano kaya ang isasagot mo? So ililista ng inyong nanay, tatay o sino mang nagtanong sa inyo o sino mang nagtuturo sa inyo, ilalagay niya dito at lalagyan ng check ang
column na wasto kung tama yung inyong sinagot at lagyan naman dito ng check sa hindi wasto kung sa tingin ng nagtuturo sa inyo o nagtatanong sa inyo ay mali ang inyong sagot. Okay, tandaan mga bata, ang lahat ng karapatang ibinigay sa inyo ay may kaakibat na responsibilidad o tungkulin. So, paano mo ito papahalagahan? Good luck! At para naman sa gawain sa pagkakito bilang tatlo na magiging sa kanilang magiging module, lagyan ng check kung saan ginagawa ang mga buwan sa ibaba. Gawin ito sa inyong sakitang papel. Number 1. Gaano mo kaya kadalas ginagawa ang gawaing ito? Kumain ako ng gulay na luto ni nanay. Kumain ako ng gulay na luto ni nanay. Kung madalas mo itong ginagawa, so dito sa column na madalas, lalagyan ng check. Kung minsan mo lang naman ito ginagawa, yung pagkain ng gulay na luto ni nanay, dito mo sa minsan ilalagay. At kung hindi mo talaga ginagawa ang pagkain ng gulay na luto ni nanay, sa hindi mo ilalagay ang check. Ganon din ang gagawin mo sa number 2, 3, 4, at 5. Good luck! Bilang pangwakas na makikita sa pahina 20, letrang A ng inyong module, masasabi mo na bilang patlang, karapatan mo ang patlang ng masustansya at patlang. Ngunit dapat mo rin itong patlang. Okay, ano kayang mga nawawalang letra sa mga salitang ito para mabuo? Okay, kung naunawaan ninyo ang ating aralin, madali nyo itong masasagot. Isulat lamang ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Good luck! Muli, ako si Teacher Rona. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!